Tutuloy lang natin yung ating naging pag-aaral dito, ano. So, sabi natin, ang isa sa problema nating mga mananampalataya ay hindi natin masyadong kabisado o hindi natin masyadong hindi pa. Yeah. So sabi natin ay ang isa sa ating problema natin ng mga mananampalataya, pagka dumarating yung problema natin at kailangan nating figure out yung pagdidesisyon, hindi natin alam kung saan natin yung prinsipyo sa Biblia. Kasi when we read the Bible, lahat tayo talaga nagbabasa naman, ano. Pero a lot of times, kapag when you're confronted with problems, ay hindi natin may apply. Kasi hindi natin alam kung nasaan yung prinsipyo, hindi ba? Of course, may mga alam tayong prinsipyo na madali nating na i-apply. Pero sa pangkalahatan, in our daily life, day dealings with concerns, ay kadalasan ang ating decision making ay sometimes ay purely doon lang sa ating sariling sabihin na natin, sariling disposisyon. Hindi talaga tayo nagre-refer doon sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Pero balance din naman, hindi naman ibig sabihin noon ay hindi naman tayo sumusunod. Kasi dahil nga tayo nagbabasa, kung talagang palagi tayong nagbabasa, madalas ay yung sabi nga, if we are walking right with God, even our common sense decision ay nagla-line up na doon sa Kanya kalooban. Pero mas maganda kasi, kung alam din natin talaga yung prinsipyo, kasi tayo ay hindi lamang para sa atin, kundi lalo na doon sa mga bago. Ikaw ay matanda ng Kristiyano, tinanong ka, anong gagawin ko po dito sa problemang ito? Mas maganda yung pag nagbigay ka nung counsel, ay may kinukuha kang prinsipyo doon sa salita ng Panginoon, hindi ba? You agree with me on that? Kasi di ba, napakaganda no, di ba? Dahil para pag hindi lang galing sa atin. Di ba? So, a lot of times we're doing things na alam naman natin na yun ang mas malamang yun ang kalooban ng Panginoon. Yan, hindi nga lang natin alam kung saan natin, we cannot put a finger on the Bible kung nasan yung prinsipyo na yun. So sa pagsisimula, magkakaroon tayo ng Again, ang ginagamit kong material dito ay si J. Adams. Kung kilala nyo si J. Adams, siya ay siya yung counselor talaga ito. Ito yung kanyang strength. Kung kilala nyo si J. Adams, siya ay counselor talaga at marami siyang libro about counseling. At sabi niya, isa sa kailangan natin munang matutunan ay yung Bible muna. At so, bago tayo makapag-counsel talaga. So, yun ang gagawin natin. We will walk slowly. At again, yung bibigyan niya tayo ng survey sa New Testament. Pero ito ay general lang. Pero ngayon pa lang, inuuna ko na sa inyo. If you look for other references, mayroon silang ibang mayroon iba silang emphasis kahit doon sa general view. Pero kay J. Adams kasi, ang emphasis niya talaga yung practical aspect na magagamit sa counseling. So having said that,
Kung natatandaan nyo, ay yung, babalik lang ako, no? Yung New Testament ay may 4 na section. Una yung Gospel, tapos yung Acts, tapos yung Letters, and then yung Revelation. Nag-discuss tayo dyan, ano yung Gospel, about Christ's ministry and His life, di ba? Especially yung His birth and death. Mamaya, iisa-isahin natin yung Gospel. Anong emphasis ng bawat isang Gospel. At yung Book of Acts, origin and growth ng church. Ano lang to, no? Yung letters, ito po yung mga epistles. Question and problems that arise doon sa mga churches. At ito ay sinulat for encouragement, for teaching. Iisa-isahin din natin yan. At ang pinakauli yung Revelation, ano? So ngayong umaga, itutuloy lang natin yung yung ating pag-aaral para makita natin yung So, may 4 gospel. Ano yung 4 gospel? Ano po pala ito? Mayroon po tayong recitation. Ano yung una? Matthew, Mark, Luke, at John. Yung unang tatlo, tinatawag na synoptic, pero itong the first synoptic gospel, synoptic means, ibig sabihin same perspective. Yung kinukwento nila pareho, kaya lang doon sa vantage point ng bawat isa. So kung saan parang pinanonood mo yung aksidente, nandito ka, yung isa ay nandoon, yung isa ay nasa likod. So iisa yung pinapanood nila, kaya iisa yung dinidescribe nila, pero may pagkakaiba pa rin. Pero the story is the same. Ngayon, bakit tatlong witnesses, Again, sa Biblia, ayon sa Lumang Tipan, I believe ito ay sa Leviticus at saka sa Numbers, ay sinasabi na to establish a fact, 2 or 3 witnesses para ma-establish yung facts. Kaya ito 3 witness. So that satisfied yung the law's requirement as far as establishing yung witness, yung katunayan o katibayan ng katotohanan noong ating Nandito yung mga bata. I really like that. Would you like move in the front over here? Okay lang kayo dyan? Oh, sige. May recitation kasi dito. Gusto ko tawagin yung mga bata. So, 4 gospel. Yung una yung Matthew. Kanino ba sinulat yung Matthew? Bakit? Sino ang nasa isip ni Matthew? Sino tong si Matthew? Si Levi, Siya yung tax collector. Isa siya doon sa apostle. So, nung sumilat ni Matthew yung kanyang gospel, ang nasa isip niya ay mga Jew. So, ang audience ang primary audience na binibigyan niya nito ay mga Jewish people. At doon ay para ma-highlight niya yung pagiging Messiah ng ating Panginoong Jesus, na siya yung nag-fulfill nung hinihintay nilang prophecy about the coming Messiah. So, yun ang perspective ni Matthew. Dito, ito yung, kinukwento niya yung nangyari sa Panginoon, pero ang kanyang audience na kinakausap ay yung mga Jew. Kaya makikita nyo, marami siyang isa-cite na Old Testament para ipakita niya na na ang ating Panginoon, iniwanan na tayo ng mga bata, natakot yata. Sabi ko, may recitation. Hindi, dinala siya ni... at ito pala, makikita nyo yung pag binabasa nyo yung Matthew, chronologically written siya, pero selected and grouped topically. So, kapag binabasa, kasi pag sunod-sunod, kala natin
ano na siya talaga, ano, yung, kasi pag binasa mo yung tatlo, eto pala, pag nagbabasa tayo ng gospel, ano, pag nagbabasa ka, halimbawa, ang pinag-aaralan yung Matthew, hindi pa pwedeng hindi mo basahin yung Mark and Luke, para maging mas maliwanag sa'yo. Kasi, pero makikita mo, may mga istorya si Matthew na wala dun sa Luke. At sa kay Luke naman, ganun din. Pero mayroon din naman silang common ano. Kasi meron silang binibigyan ng emphasis. So, ito natandaan na natin. Matthew is written for the Jews. Chronologically, but selected and grouped the materials topically. Yung Mark. Si Mark ay hindi apostle, pero siyang sumulat ng Gospel of Mark. Saan ang galing yung sinulat niya? Alam niyo po ba kung saan ang galing yung sinulat ni Mark? Sino ang kanyang primary source? Hula? May premyo. Yung mga senior, hindi walang premyo. Si Peter daw. Totoo yun. Peter is the source of Mark. Essentially, isinulat lang nung nandun si Peter, remember there was a time na si Peter and Paul was in Rome. At nung nangaral si Peter dun sa Rome, dun sa Roman Christian, ang kanyang ang naging scribe niya ay ito ay sinulat ni Mark later on. Sabi nila, maring pagkamatay ni Peter, isinulat ni Mark. Hindi naman ito while Peter was preaching or teaching ay dino-document na kinocodify na ni Mark. But what Mark did is, after the death of Peter, ay kinodify niya yung mga teaching niya. Kasi siya ang nandoon, kasama siya. Written for the Roman Christian. At dito ang ina-highlight kung paano naging yung business. Kasi alam mo yung keyword na makikita mo sa Mark, yung the word immediately. Mga keyword yun na sa atin, pag binabasa natin, parang ang dating lang sa atin, kagad. Pero yun ay signal na ang sinasabi ay ang ating Panginoon ay abala. At siya ay walang inaaksayang oras. At makikita natin yung mga hinighlight ni Mark na mga milagro ay nandoon yung ito yung mga emphasis over nature, disease, madness, and demons. Alright? So, Roman Christian naman ito. Sino ba yung mga Roman Christian? Mixed din yan, Although marami dyan ay Gentiles. Hindi ba? Sa Rome. Marami kasing nag-move sa Roma during the time kailan ba nandun si Peter and Paul sa Rome? During the time of sinong emperor? Si Nero. There's still a lot of Jewish population in Rome during that time. Kailan ba sila pinalayas sa Roma? During the time of Domitian. That is the time na nagkaroon ng systematic persecution. At nagsimula din naman, in a way, nagsimula din ito pero yung antagonism and resentment against Christian ay nagsimula nung time ng Nero, kasi nung nasunog yung Rome ay ibinintang ito para hindi siya masisi, pero siya naman sabi dun sa history, ang sumunog talaga ay si Nero, pero binintang niya sa mga Christian. Because of that, maraming mga taong nagagalit na, nagsimulang magalit dun sa mga Christian. Alright?
So yan ang yung Luke. Sino naman si Luke? Si Luke ay ang ating kilalang doktor. Sinong kasama niya? At sino naman ang naging source niya? Kasi si Lucas ay hindi rin naman apostle. Hindi ba? Sino ang primary source ni Luke? Ang primary source niya ay si Paul. Pero hindi lang doon. Kasi si Luke, sabi niya, nung siya nagtala, kung babasahin niyo yung chapter 1 ng Luke at ng Acts, ay sinabi niya na siya ay nag-research. At tinanong niya yung mga first-hand witness. Doon na kung saan ay, kaya alam niya yung nangyari. At dito, yung sa tatlong gospel, ang pinaka-detailed yung kay Luke. At saka in-arrange niya talaga siya ng chronological order. At dito naman ay ang nasa isip dito ni Luke mismo, kasi itong si Luke ay isang Gentile. Hindi siya Jew. He was a Gentile. Pareho natin siya. Kaya ang kanyang audience nung sinusulat niya ito ay mga Gentiles. Yun ang kanyang primary audience. So, mahalaga yun kasi pagka binabasa mo yung binabasa mo yung yung Matthew, kailangan na somehow na iniisip mo ang kinakausap dito ni Pablo, mga Jew. Kaya pala ganito. Para pag kinuha mo yung prinsipyo, yung application, consistent ka. Kasi di ba sabi nga natin, kailangan natin ng context. Yung context ay napakahalaga. Hindi ba? Para hindi tayo mamali. So, ito yung kay Luke. Bakit ano naman yung kay John? Yung kay John, siya ay si Apostle John ito. At ito naman ay sinulat niya para i-highlight niya yung deity, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi, madalas para palagi ko naririnig ito, pag nagtanong ka ng recommendation, anong dapat na unang basahin kapag lalo ng mga bago, palaging nire-recommend yung John. Yung Gospel of John. Kasi nga, kung may question ka patungkol sa pagiging Diyos ni Kristo, dito kay Apostle John, dito sa kanyang Gospel, mas maliwanag. At may diin talaga ang kanyang pagpapaliwanag at pagsasalaysay kung bakit natin itinuturing na Diyos ang ating Panginoong Jesus. At ang sinabi niya rito, at ang purpose niya pa doon ay para nga dalhin ng mga tao sa pananampalataya kay Kristo. So yun ang four gospel, So yung tatlo ay synoptic, yung isa ay kay Apostle John. Meron po bang tanong doon? Pwede po tayo magdagdag. Again, hindi po ito comprehensive. Pwede po kayo magdagdag na tingin nyo ay makakatulong sa ating mga kapatid sa kanilang pagbabasa at makaka-encourage. Wala pong tanong? Ako po pwedeng magtanong? Pag ako magtatanong, medyo tumutungo lang. So, yun ang unang bahagi. Yun ang tinatawag nating first group sa New Testament. Ano yung second group? So, the first group, yung gospel, is the man. Di ba? Yung second group ay yung Acts na itinuturo sa atin ng ating kapatid na si Joe. At ang sumulat din yan si Lucas. At yan ay sinulat as a sequel doon sa Gospel of Luke. Actually, sabi po nila doon sa original,
magkasama naman talaga sila, parang hindi naman sila hiwalay eh. Pero siyempre hiniwalay na lang. At dito, especially dito sa Acts, ang source nito ni Lucas dyan ay walang iba kundi si Paul. Kasi nga ay kasama siya ni Apostle Paul doon sa kanyang mga missionary journeys na ginawa all over the Mediterranean. Kagabi tinitingnan ko yung kasi sabi ng Panginoon kay Paul, huwag siya mag-share sa Asia. Alam mo, we always think of Asia dito lang sa side natin eh. Nasaan ba yung Asia? Nasaan ba yung boundary ng Asia? Kasi sabi ko, bakit kaya sinabihan ng Panginoon si Paul na huwag siyang magdala ng gospel sa Asia? Kaya yung kanyang missionary journey, pulos dito sa Europe eh. Sa Mediterranean. Pag ganon. Di ba ang Asia ang boundary ng Asia, anong country ang both part ng Asia at Europe? Turkey. Di ba? Doon sa Istanbul. Turkey. Ano sa baba ng Turkey? Lebanon. Sa kanan, Jordan. Sa baba, Israel. So, kung titingnan mo, yung Israel pala ay part ng Asia. Asia. Alam lang natin kasi dun sa yung Saudi Arabia, Middle East. Middle East ng Asia. Middle East ng Asia. So, anong nangyari sa Asia? Muslim. Yung natin dyan, di ba? Nasaan yung gospel nag-grow doon sa Europe eh. Hindi ba? Sabi ko, wow, buti na lang pala ang Pilipinas na conquer ni Magellan. Kung hindi, wala tayong pinag-iba sa Indonesia at sa Malaysia. Muslim din tayo, lahat. Minority lang ang Kristiyano. So, yung Acts is a history book that shows the Lord Jesus accomplished His purpose. Hindi po yan Acts of the Apostle, but the Acts, sabi nga ng ating kapatid, kung nakikinig kayo sa kanyang preaching, yan ay act ng ating Panginoon. Nung siya ay, hindi nagtapos yung ministry ng ating Panginoon, nung siya ay umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Ama. Nagpatuloy yun, kaya nga, train niya yung mga apostles eh. Hindi ba? At hindi niya iniwanang mag-isa. Anong pinagkaloob sa kanila? The Comforter. It's through the Holy Spirit na nagbigay ng kalakasan. At yung mga apostles recognize that. Di ba? At pag nagbabasa kayo ng mga epistles, ito po ang context, yung Acts. Kung gusto niyo makita yung immediate context ng ay nandyan yung Acts. Kasi yung Ephesians, anong nangyari mababasa niyo sa Acts kung anong nangyari dun sa Ephesus. Nung pumunta siya, si Paul sa Philippians. At dito at kaya napakagandang pag binabasa nyo itong Acts, ay napakagandang istorya kasi pag binabasa natin yung mga problema sa Corinthians, sama may makikita natin ano ba nangyayari noon. Diba? O bakit ganun na lamang ang ni Paul doon sa mga taga-Galatia? Ano ba nangyari doon? Diba? So, question po sa Acts. Ito yung second group. Actually, nag-iisa siya, pero ang Acts kasi ay historical talaga. Kung ano nangyari. So, yung category niya talaga, narrative. Yung gospel, narrative din. Pero, itong, kaya lang yung gospel, may biographical narrative. Ito ay historical narrative.
Kasi yung gospel, ang kinukwento doon yung naging buhay at yung naging ministeryo ng ating Panginoon. Ito naman kung paano lumaganap at paano nagtagumpay ang salita ng ang gospel at nagkaroon ng mga iglesia sa iba't ibang lugar. Letters. Ito po yung mga tinatawag na epistle. Ito pong mga epistle naman, hopefully nagte-take notes kayo kasi hindi nyo matatandaan niya, palagay ko. Ako, kailangan kong balikan ng balikan eh. Ano? May dalawang category yung epistle. May mga epistle na sinulat para sa mga churches. At may mga epistle naman na sinulat para sa individual. Particularly sa kay Timothy and Titus. So, yung Romans, nababasa naman nyo po, hindi ko na uulitin yan, Basta yung sa mga letters, yung 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, tapos 2nd and 3rd John, tao ang individual ang sinusulatan yan. Hindi churches. The rest are written to the churches. Okay? Of course, yung Romans, yan ay sinulat doon sa mga Christian, sa church in Rome. Ang pinakamayaman po siguro sa doctrinal teaching ay yung ito pong Romans. Pag binasa nyo po yan, ay talagang alam mo nyo po yung ang hirap na madali na i-preach ang Romans. Madali siya kasi very straightforward, nandun na yung doktrina, pero mahirap din kasi kailangan mo ma-explain bakit ganun ang sinasabi ni Paul? Kasi katulad doon sa chapter 1 to 11, ay, ipinapakita diyan ni Paul kung why do we need salvation? At ano yung katayuan, di ba? At ano yung plan ng Panginoon? Ano yung sabi ni Paul sa at tandaan niyo po ba yan? Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel because it's the power of God to save. Hindi ba? Tapos sinabi niya rito dito natin mababasa talaga kung ano yung nagiging kung paano dinescribe ni Paul yung katayuan natin bilang mga tao sa harapan ng Panginoon. Na makitang-kita mo na hindi lang naman tayo, even yung mga naunang pangtao sa atin, na yung ating puso ay talagang at ang ating pagkatao ay talagang sabi nga ay puspos ng kasamaan. Yung tinatawag nating total depravity. Hindi ba? Ano ba yung total depravity na naintindihan na po natin na tayo ay totally depraved? Pag sinabi mo kasing sa unang bigkas sa unang pangunawa, kung titingnan mo yung parang wala tayong nagagawang mabuti. Hindi naman ganoon na ibig po sabihin ng depraved, Ang ibig sabihin noon, buong pagkatao natin, ang ating puso, isipan, katawan at kaluluwa ay nabahira ng kasalanan. Wala tayong bahagi na hindi naapektuhan ng kasalanan. Kaya tayo ay tinatawag na totally depraved. And because we are completely blemished with sin, kahit anong gawin natin, mabuti man yung ginagawa natin o matulungin o mabubuting gawa, ay hindi ito magiging acceptable sa ating Diyos dahil doon sa ating
kasalanan. Kaya nga sabi natin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang dahil yung ating gagawin, kahit na magsikap tayong magpakabuti, ay it will never be acceptable to a holy God. Kaya lang ganun na sinasabi natin palagi na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Dahil dun sa kasi yung pananampalataya natin, yun ang pagtitiwala natin ng may pagsunod, pagtitiwala doon sa paraan ng Diyos ng kaligtasan. Anong paraan ng Diyos? Eh, di ba sabi ni Pablo, the power of God to save, ay yung paraan ng Diyos ay walang iba kundi yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. That's the only way kasi doon, if we repent of our sins and believe on the Lord Jesus Christ, ano nangyayari? Kung tunay yung ating pananampalataya, hinuhugasan tayo sa dugo ni Kristo. So yung ating mantsa ay nawawala at tayo'y nagiging maputi at walang dungis. At dahil wala na tayong dungis, nagiging katanggap-tanggap na tayo sa ating banal na Diyos. Naintindihan natin yung mga ganon. Sa Romas, mo maiintindihan, maliwanag na pagpapaliwanag yon. Sa Romas, makikita mo kahit yung sin of homosexuality ay binabanggit. Medyo nagda-digress na ako rito, pero kasi napaka-relevant yan sa mga panahon na ngayon. Bakit ba may maganon? Bakit may mga third sex na tinatawag? Dahil ba sila ay makasalanan? O dahil ba sa kanilang kasalanan? O is that because they are more simple than we are, the rest of us? Ganun ba yun? No. Pag binasa mo yung Romans, may mga ganon, there's confusion because of the consequence ng sin. Hindi dahil sila yung higit na makasalanan, kundi dahil nga sa kasalanan as a whole, dahil dun sa dun sa nangyari nung una pa lamang, part ng naging consequence yung confusion. Nawala yung harmony at nagkaroon ng confusion. Kasi minsan madali tayo mag-judge, ano? Huwag naman. Yung mga tao na yon, sila man ay kailangan nila ang Kristo sa buhay nila. Kasi ang Panginoon lang pwedeng magpabago. Alright? They are not more simple than we are. They are as simple as we are. Alright? Pero, because of sin, the consequence of sin, it creates confusion. At yung nangyayari na gano'n ay sabi sa Romans, ay dahil nga sa kasamaan ng tao, hinayaan. God allows yung ganong perversion. Which is so dangerous, sabi nga natin, di ba? Na kapag ang Panginoon, hinayaan na tayo doon sa ating mga nais at hindi na tayo binigyan ng restraint, ay wala. Ano na mangyayari? That means judgment na yun, nagsisimula na yung judgment ng Panginoon sa atin. Pero hanggang dito, nandito tayo sa lupa, ang sabi rin naman ng Panginoon, diba? There's always, if you come to Him, if you humble yourself with a contrite heart, ay laging handang magpatawad ang ating Panginoon. At yan ang
kanyang nais dito sa Romans. Napakagandang basahin ng Romans, kaya lang pagka sa umpisa, parang medyo mabigat, ano? May implication din dyan ng doon sa godly living. Ganon din naman yung discussion ng gifts, saka yung relationship between believers and unbelievers. Chapter 13, yung relationship natin sa state. At yung 14 ay yung tinatawag natin na Christian liberty. Ano ba yung Christian liberty? Meron po bang pwedeng mag-summarize ng Christian liberty? May mga bagay na ginagawa tayo na pare-pareho tayong Kristiyano, pero may mga bagay na meron tayong pagkakaiba-iba. Halimbawa sa paraan ng ating pagsamba. Hindi ba? There are differences. So meron tayong mga prinsipyo na sinusunod, mga reform ay sinasabi natin ay regulative principle tayo. Yung iba naman ay tinatawag na normative principle. As reform, we believe we got it right, pero hindi natin pwedeng i-judge yung yung nag-worship ng normative principle. Hindi sila makasalanan dahil mayroon silang choir. At tayo ay wala. It's something that we by conviction and in our own appreciation of the truth ay ganito ang mas tama, pero we don't have that quote-unquote absolute right na tayo lang ang tama. Yun sabihin. Of course, mayroong namang maliwanag na, yung sinasabi nga natin, maliwanag na, kailan maliwanag na hindi tayo, that we can stand. So, salita rin ng Panginoon. May prinsipyo talaga na maliwanag. Pero yung iba ay sinasabi natin na kasi minsan hindi naman directly black and white lang. Marami talagang gray area. Na hindi mo na yung iba, alam ko sa Corinthians, kung titingnan natin, yung susunod yung Corinthians, yung mga problema sa church, yung division, wisdom. So, pag may problema sa church, ang number one source, magandang puntahang aklat, ay yung 1 Corinthians. Kasi halos nandyan lahat. Church discipline, lawsuit, sexual sin, at yung, again, itong Corinthian church, yan ay nandun sa Mediterranean area din yan. I believe ang Corinto ay part ng Athens, ng Greece right now. Hindi katulad ng Ephesians at saka yung Cappadocia pa. I think Ephesians dito pa rin sa agency. Pero yung Cappadocia na sinusulatan ni Peter, Pamphylia, yun ay nandun sa Asia Minor. Kaya po pala tinatawag na yung Asia Minor ang Turkey. Kasi nga, may part siya ng Europe. So, pag sinabing Asia Minor, it's referring to the nation of Turkey. Actually, ayaw na nila ng Turkey. Kasi sabi nila, ibon yun eh. Kaya ang tawag daw sa kanila, Turkey eh. Turkey na sila. Ayaw nila ng Turkey lang. Oh, ayaw nyo ba yan? Mayroon pa tayong history lesson na natututunan. Hindi ba? So, sa Corinthians, marriage and divorce, again, Christian liberty, ministerial right, the Lord's Supper. Napapansin nyo ba kapag naglo-Lord's Supper tayo, ano yung laging sinasite ni Pastor Rodel? 1 Corinthians chapter 11. Nagsisimula siya sa 23. So, about gifts, love, chapter 13, di ba? Yung love, the chapter of love, sabi nila, resurrection and Christian giving.
So, magandang malaman yan. Kasi, yung mga bagay na yan, kapag may problema, papuntan mo. Basahin mo. Basahin mo ng buo. At para makita mo, ma-appreciate mo. Tapos, para makuha mo yung prinsipyo ng tama. Para kapag ikaw mismo ay nandoon, nagkaroon ng problema, kailangan mo na, ay tingnan mo ito. O meron namang nagpa-counsel sa'yo, ito yung gamitin mo. Hindi ba? Napakahalaga kasi nun eh. When we counsel, we refer to the Word of God. Don't keep counsel ng kinuha lang natin sa sarili nating pangunawa. That's dangerous. Alright? Kasi yung context ay napakahalaga. At pag may nangyari na, talagang, alam mo kasi, kaya lumapit yung tao, desperado, humihingi ng tulong. Binigyan mo siya ng sabi nga yung street wisdom. Ganitong gawin mo. Dapat ang bigay mo, bilang Kristiyano, bigay mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ba? Yung prinsipyo. At dyan nga tayo mahina. Dyan tayo kasi mahina eh. Kaya kailangan nating mag-aral. Kailangan nating talagang saliksikin natin. At para, yan ang paraan natin, how we honor each other. So that, at ultimately, ang ino-honor natin, yung ating Panginoon. Because we know. Kailangan lumago tayo. Hindi na puro milk. Kailangan meron ng may gatil na. Anong tawag doon? Meat. Yung gatil. Hindi mo, matigas sa meat. Ang tawag, gatil nga man to. Di ba? Matigas. Kasi kailangan na nating we encourage you to always come. At yung at makinig ng salita ng Panginoon. Indispensable yan sa atin. Pero even that is not sufficient. Kailangan din tayo matutong kumain ng tayo individually. Para dun sa ating next growth. Para maintindihan natin. Pag meron kang question, habang tinuturo dito sa harap, take note of that. And go back on the Bible, like the Berean. Check. Alam niyo, mga Bible ngayon, napakagaganda kasi may mga cross-reference na eh. Kahit hindi, dati noon, pag pupunta ka pa ng concordance, hahanapin mo para kung saan mo pa makikita. Ngayon, pag binasa mo yung Bible karamihan sa mga Bible, meron mga superscript. Pag tinignan mo yan, doon sa side, makikita mo doon sa index, kung saan makikita, kung ano. Madali ka na mag-check. They make it so easy. Pag nandito ka nga sa ganitong, sa gadget, pag pinindot mo yung superscript, lalabas na, tapos lalabas pa kung ano yung babasa. Napakaganda. Napakabilis, di ba? So convenient. Pero useless din. Kasi hindi naman natin ginagamit. Kasi we don't spend the time. Di ba? We don't spend the time to learn, to increase our knowledge, to strengthen our walk, to be a blessing to others. Yan ang challenge, kaya ginagawa natin to. 9:45 na. 2 Corinthians. Alam niyo po ba na pag sa seminary, ang sinasabi sa amin, may actually 4 na letter sa Corinthians. At yung 1 Corinthians ay actually the second letter. Kasi pag binasa mo yung 1 Corinthians, may nire-refer doon si Pablo doon na kanyang sinulat earlier.
So, pero dito sa 2 Corinthians, ay ang emphasis naman nito yung defense ni Pablo sa kanyang pagiging apostle. Kasi dito nga kino-question siya eh. Di ba doon sa Corinthian Church, merong siyang mga, anong tawag natin doon? Merong siyang hindi supporters, di ba? Sabi nung iba, kay Apollos siya. Kasi si Apollos, very anong tawag doon? Very eloquent. Pero kung knowledge-wise, ay pinakamagaling siguro sa mga naging apostles, ay si Apostle Paul. Kasi siya talagang educated. At educated siya kay Gamaliel, the well-known rabbi o teacher during that time. Kaya itong itong si Paul ay nag-aral sa UP. At talagang magaling siya. And yet, ang dami pa rin yung detractors, Ganun talaga. Di ba? Pero, dito sa 2 Corinthians, comfort and affliction, saka at yung maganda dito, sa chapter 2 niya, yung reassimilation of the disciplined church member into the body after repentance. Yan ang, magandang basahin yan, para makita nyo kung ano yung sinasabi ni Paul dyan. Kasi kahit paano nagkakaroon tayo ng pagkakaiba dyan, sa part na yan. At maganda ba mabasa natin? O doon sa mga nadidepress. Chapter 4. Doon sa ating mga single. Chapter 6. At sa ating lahat, when it comes to giving, 89. Ayan, So, makikita mo kaagad. Saan ba yung may problema sa So, tatanungin mo na, ano bang ibig sabihin ng unequal yoking? Di ipapaliwanag sa iyo yung Biblia mismo, si Apostol Pablo mismo magpapaliwanag sa iyo pag binabasa mo. Ngayon, pag may tanong ka na, siyempre, hindi naman natin malalaman lahat kasi nga, yung ating level of knowledge ay maaaring hindi pa sapat, kaya mayroon tayong mga pastor at mga teacher at mga preacher. So, sila pwede mo matanong for clarification. Ano ba? Bakit pag sinabing ganon? Ano ba talaga? Ano lang naman Di ba? Pwede naman siya maging Kristiyano later on. Sinisharean ko naman. Di ba ganon? Very pragano. Pero ano sabi ng Biblia? Yun ang gusto nating sundin Di ba? Sa Galatians, anong problema ng mga Galatian Christian? May nagtuturo kasi sa nilang magpatuli. Katulad ng mga Jew. Ang implikasyon noon yung legalism. As kumpara doon sa tinatawag ni Pablo na Christian freedom. Ano sabi ng ating Panginoon? You shall know the truth and the truth shall set you free. Free from what? Free from sin? From the guilt? From the power of the enemy? Hindi ba? And free from whatever tradition. At itong problema ng mga Galatians, merong agaw-agaw sila kasi marami sa kanila ay mga Jew. At it's a mix of Jew and Christian and Gentile Christian. At yung mga Jew nag-i-impose na dapat sundin yung tradition nila. Ninanalipay naman ni Apostle Paul. Struggles in Christian life. Chapter 5. Mandate to counsel. Chapter 6. Alam niyo po ba, tayo mga mananampalataya ay mga counselor talaga tayo, di ba?
We are priests eh. Di ba? All of us are priests of God. And being the priest of God, we represent Him in our life. And there are times that we will not only pray for the person, we will be the guide, the example, the teacher. Oh, kala nyo kami lang nang nandito sa harap ha? Lahat tayo, sabi nga, lahat tayo may pananagutan. At the level ng gift na binigay sa atin. Of course, iba yung level na binigay sa ating pastor. That's why he's called for the pastoral ministry. Pero lahat tayo ay ini-equip. None of us can claim na hindi natin kaya. Because ang nag-i-equip ang ating Panginoon. When you are placed in the situation na ikaw ang magagabay, hindi excuse na hindi mo alam. Alamin natin. Paano natin alamin? Magsimula tayo sa panalangin. Ang malungkot, hindi natin alam kasi tayo ay negligent. Negligent tayo. Hindi ko na ginamit yung the word lazy. Negligent na lang. Ano kasi talaga namang I really believe na tayo lahat ay nagnanais talagang magbasa at mag-aral. Kaya lang throughout the day, at me included, nawawala talaga sa nalalagpasan mo. How many times you miss your devotion? Many times, just like me. Pero kapag naalala mo, act on it. Just act on it. Naalala mo na pinaalala na sa'yo, then do it. Sabi nga nung Nike, just do it. Wala namang there is no pinakamaganda talaga ay yung discipline ng certain time and certain place. Yung tinatawag nating quiet time, Kung madidiscipline, pinakamaganda kasi yun Kasi dahil yun ay talagang may consistency. Kasi kapag ginawa mo lang kung kailan ka lang bakante o mayroong free time, kadalasan wala tayong free time. Kasi minsan pag nakapanood ka ng news, I'm talking about myself, minsan nakikerry away ka na doon sa news, hindi mo napapansin. Oh, nakadalawang oras ka na pala doon sa panonood ng news. And then, tutulog ka na, saka ka pala magbabasa. And minsan nakatulog ka na dahil antok ka na, o hindi ka na makapagbasa dahil antok ka na. Di ba? So, yun ang mga bagay na, Galatians, Ephesians, ito, tinuturo ng ating mahal na pastor, So, yan, ang mga, isa sa mga cut-off dyan, At, I think nasa chapter 3 na po kayo, pastor, chapter 3, So, yan, ang mga, yung mga bagay, cut-off ng, mga, sa chapter 4 ay members' relationship to the body. Chapter 5, pag yung mga ating mga kababaihan na nagka-cancel sa ating mga nakababatang mga kababaihan na mga mag-asawa, ito, chapter 5. Yan ang ating magandang kuhaning teksto. At pag-aralan natin at basahin. In everything, remember, niloloko ko pang misis ko pag in everything, in everything, alam niyo yung in everything diyan? Submit to your husband. Pero ayun ay may context po yun, at dapat, kaya yun ang kailangan nating, bago natin sabihin yon, dapat natin naiintindihan bakit sinasabi ni Paul na ganun. Diba? Meron yung context yun, At saka yung submission ay, ano bang ibig sabihin ng submit doon? Na para kang alipin ba yon? Hindi naman. Hindi ba? Merong may mga context. Kaya kailangan nating basahin. Kailangan nating alamin. Para tayo ay tumatag
at sa ating paglakad at sa ating paggagay doon sa mga sumusunod na mga bagong Kristiyano ay tama rin. Hindi ba? Ephesians yan. Etong Philippians. Alam niyo po ba itong Philippians, sinulat ni Pablo ito dahil gusto niya magpasalamat doon sa kanyang sa gift na tinanggap niya from the Philippian church. Alam niyo number one supporter ni Pablo nung siya ay nagbi-mission? The Philippians. Sila ang talagang nagpapadala palagi sa kanya ng support. At dahil doon, sinulatan sila ni Pablo kasi nalaman nila na si Pablo ay nakakulong doon sa Roma. At dahil si palam ni Pablo, that's not a mistake. Ito ay kasama sa plano ng Panginoon sa kanya at hindi sila dapat ma-discourage. Yan ang isang pangunahing trust ng Philippians. Si Epaphroditus sa magiging nila, no? I think eventually magiging pastor nila in history. Colossians. Itong Colossians halos pareho to ng Ephesians. Pag binasa niyo yung topic dito ng Colossians, halos pareho sa Ephesians. Ang pagkakaiba lang doon sa Ephesians, ang stress ay nandun sa Panginoon. Dito naman sa Colossians, ang stress ay doon sa church. Ayan Matatapos na tayo. Thessalonians, Epistle of Hope. Discussion of sexuality, accusation of life, at yung pagdating ng ating Panginoon. And the day of the Lord, yung day of judgment. So yan ay At ang panguli, for now, ay itong 2 Thessalonians. Correct error regarding Christ's second coming. Marami kasing nagtuturo doon na dumating na raw ang Panginoon na hindi na siya wala nang second coming. Yun na yun. At ito rin, mayroong isang practical dito. Exhortation to work. Dito mo mababasa, those who do not work, do not eat. Dito mo siya mababasa. Sa 2 Thessalonians. Alright? 9:58. I'm still on time. Doon na muna tayo. Yung letter to the individual sa kay Revelation, tama yung aking tansya. Sabi ko, hindi ko kayang tapusin ng buo. As it is. Meron po bang Hopefully, you take note of those, especially nung ibang aklat, yung mga aklat na mayroong immediate application sa iyo. Nang sa gayon ay pag uwi mo, basahin mo. Again, the encouragement is for us to read. And to grow together, so that we grow together. Dagdag po, may 1 minute. 30 seconds. Youth. Maliwanag ba sa akin? Oh, si Deacon pa lang may tanong. Kuya, lang. Parang dagdag lang naman ito, malit lang. Yung meron akong nakita sa YouTube na yung kung okay yun, yung meron Bible recap. So meron sasalita din. Kasi minsan, di ba, pagka magbabasa ka lalo yung mga mahihirap na mga chapters, mga books, halimbawa, yung mga 1 Samuel, di ba? Medyo mahihirap yan Chronicles. May, ko lang naman yon, parang sa akin lang yung may nakita akong isang gano'n na sa YouTube na Bible recap. So, naglalakad ka or pwede mong pinapakinggan para minsan ang hirap mong kunin yung yung mga lesson. So, quick summary siya. Quick summary. Okay naman, kaya lang mayroon akong reservation kasi kung sino nag-recap noon. Kasi madaling maglagay ng slant nila. So kung hindi ka aware, mas pa rin talaga yung
kaya mahirap yung sa Old Testament. Pag binasa mo pa lang yung halimbawa yung Samuel, pero kapag yung palang binabasa mo, pero pag simula mong basahin talagang ang Old Testament, parang sa Revelation yan eh. Para maintindihan yung Revelation, magbasa ka na sa Old Testament kasi unti-unti mapipick up mo yung mga imagery na ginagamit doon. Pwede namang kaya lang lalo na sa bago, ang dali kasing maglagay ng slant doon. At hindi mo alam na naliligaw ka na pala. So, yun ang doon, parang yan eh, parang sa AI yan, Pag gusto mong ayong basahin yung libro, sabihin mo na lang sa kanya, summarize mo. Sinasummarize nga, Kaya lang, siyempre, iba yung slant, iba yung niya eh. Kung di ba pag nag-summarize ka, ang isa-summarize mo, kung ano yung nakita mong mas mahalaga, doon mo ilalagay sa summary. Yun ang summary niya, yun ang mahalaga sa kanya, pero mahirap, Kaya ako talagang, pumapasok kasi ako, I really resist. Ang ginagamit ko lang talaga yung Grammarly para ma-check yung aking grammar. I really write it on my own para hindi iba kasi yung slant ng remember yung mga gumawa ng mga bagay na yan ay they have their own agenda. Kaya sila nag-create ng ganon. Yung kanilang parang sabi nga, yung Google mo. Di ba? Pero pag ginugol mo, hindi mo na makita yung ang mga prinsipyong ibibigay sa iyo sa Google ay pulos makatao. Hindi mo makikita yung prinsipyo ng Panginoon. Kasi yung mga gumawa ng Google, mga makatao yun. We don't blame them for that kasi hindi naman sila mga Kristiyano. So, there's a help for it at certain point, pero at the same time, we have to be careful. Yung ating kasi nga, sabi natin, our battle is not flesh and blood. Alright? Okay. Pwedeng i-close mo na tuloy tayo ng prayer. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, aming dakilang Diyos, sa pag-aaral na ito, sa pagpapala mo kay Brother Marlon sa pangunguna sa amin, ng makita ang as overview, Panginoon, ang patungkol sa mga books of the Bible, at mag-guide kami, Panginoon, lalo na sa mga baguhan, kung paano ang pagkakasunod, ang purpose ng bawat libro. At higit sa lahat, Panginoon, ay ang tulong ng Banal na Espiritu. Kung hindi lamang ikaw, O Diyos, dadalaw sa isang tao, Panginoon, hindi siya magkakaroon ng kaliwanagan buhat sa sinasabi ng iyong salita, lalo na patungkol sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo na kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito, at ihanda kami ngayon, Panginoon, para sa panambahan ngayong umaga. Ito ang aming dalangin pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.